Hello mga boss. Hello guys, kumusta kayo dyan? Ito meron kong ipapakita sa inyo guys kung paano tayo magkakabit ng mga pintuan dito sa building na to na commercial. Yung taas naman po ay bilang meron yung upahan nila ng mga bodybuilders na mga barbilan po. Ito yung munting service niyan guys, sa akin po yan. So yan po, meron doon daanan. Pinaka-exit daw nila nito. So napakaganda man ng exit. Parang entrada. Yan guys. Okay lang po yun. Ganyan talaga ang plano nila ng mga ganang building guys. Ito na po yung natin guys. Sa taas. Yan. Yan. Diyan. No, bali ang dito ang gym yata to eh. So yan mga ito po yung mga gamit ko guys. So, ito yung pagkakabitan natin ng pintuan dito guys. Yan. Intro muna tayo guys. Yan guys. Ito na yung pintuan natin guys. Yan, binawasan ko na. Hindi ito napakadali guys ha. Kasi alam mo naman natin na ni-edit lang natin to eh. Kasi para hindi mahabang oras eh. Importante tayo dyan na paano tayo na magbabawas ng mga ganyan na kailangan po natin ng planer. Yan. Talagang yung pintuan ni guys, napakabigat talaga yan oh. Kasi ang pintuan niya basa pa talaga yan eh. Napakahirap talagang buhatin yan. Yan binawasan ko na naman ulit guys kasi napakalaking napakalaking sukat kasi yung dyan. Napakalit na kasi yung entrada dun sa bin nila. Ayan. Diyan po tayo nahihirapan mga guys. Pabalik-balik po yan talagang. Hindi ba pwede hindi natin ulit-ulitin kasi tayo naman po yung problema dyan. Kasi pag nakabisagra na yan, pag nagkamali ka dyan, na bumangga, napakalaki, lalo pag sa baba, talagang tatanggalin mo yan ulit. Yung masisira kasi yung bisagrahan yan. Malaki naman lang bawas sa taas. Kasi nasa 208 lang po sa taas eh. Yung pinaka dyan, main door nila ng concrete hamba. Kasi wala itong kahoy. Naka-concrete hamba lang po yun. Sabi ni Foreman dito na ayaw daw ng may-ari ng may kahoy daw kasi baka pag-alayan daw. So labo naman yun kasi puro semento lang planchan, mura naman dyan hindi naman buliga yan eh. Pero wala tayong magagawa dyan kasi gan talagang request ng may-ari. Pero susunod guys, mga ganun guys, huwag kayong magkakabita kasi napakahirap po yan. Hindi ka talaga makakasit up yan guys kasi napakahirap po yan. Yan. Mga kulokoy po yan ng mga skill. Magagaling na yan mga bata. Training na namin yan noon pa. Kasi yan dati kong trabaho talaga mason eh. Pero ito yung mga finish ko yan. Matagal na ako nito guys. Bali mason po dyan. Lahat ng mga experience ko dyan guys. Din na ko lang po yan. Pinagsubukan ko lang para may experience tayo. And dyan importante guys. Meron tayong ganyan na power tools guys. Pagbabawas ng mga pag tayo sit up ng bisagra, kailangan po natin yan para nakakabawas-bawas talaga yan ng trabaho guys, lalo sa trabaho sa bigat. Problema lang sa mga tatransfer na tayo na napakahirap kasi dami mo nang dala, lahat ng mga tools dala mo lahat yan. Lang tools ko yata dyan, power tools na sa 5 yata. Ayan. Importante po yan na tools natin dyan na yan. Chargeable. Yan. Madali yan pong screwan yan, no? Napakaganda po yan kung meron kayo dyan.
So yan na guys, kakabit na natin na. Ayan po. Talagang para lang madali lang 'di ba guys? Pero nakaano yan sa baba ha. Pero yan nakapatong na diyan para nakaangat po siya. Opo. Hindi pwede yan. Ayan. Mga ganyan guys, na concrete tambakan guys. Meron yung binibili na plastic na pampunsol dyan. Pero nasubukan ko na yan eh. Mga ganun eh. Ang daming local dito. Manipis lang. Talagang mahirapan ka nun. Opo. Ang ginagamit ko po dyan guys, tawag doon, yung kawayan. Alam niyo yung kawayan, yung bamboo. Talagang ngayon ipanggamit ko. Yan talagang ginagamit ko na guys sa mga paggagawa ko ng mga hanging cabinet ko guys. Yan. Yan ang pinupunsol ko guys. So yan guys, kung bago lang kayo sa aking channel guys, sana po i-supportahan niyo po ang aking munting channel. Talagang mayroon pa akong the best na ipapakita sa inyo lahat ng aking kakayanan ko guys. Bilang isang carpentry, isang cabinet maker, lalo na po isa po ako din na furniture. So kasama po dyan sa akin ko content lahat po. Pag tayo guys, pagka mayroon tayong budget. Opo, importante po yung budget eh. Hindi tayo makakabili ng mga materyales pag wala tayong budget. Yan guys, matagamit na. 'Di ba? Yan. Natanggal ko na ng nakabangil dyan. Yan. 'Di ba pasok na po yan pero konti na lang. Yan. Sabi ko sa inyo, importante talaga ang planer. Hindi pwede sasapyo mo lang yan dyan. Gamitin mo ng katam. Hindi pwede yan guys. Kailangan may planer na kayo dyan. Pampambilisan talaga ng trabaho yan guys. Yan. Kung pakyawan dyan, diba? Alam niyo dyan guys kung magkano ba ang arawan ko dyan. Tapos, tingnan nyo lang ang itsura ko dyan. Kung malaki ba ang sahod ko, hindi. Kung malaki ang sahod, hindi ganyan talaga ang mga damit ko dyan. So, priority muna ng ating mga anak. Importante po dyan. Yan guys. So, comment lang kayo dyan guys. Yan guys, mag-like lang po sa akin guys. Kung okay ba yung trabaho ko. Dito naman tayo sa doorknob guys. Napakaganda nito guys. Para mabilisan lang ito guys. Ayan. Nasa 95 lang pong yung standard namin. Sundan nyo lang yung numero na yan na size. Perfect po yan guys. Huwag nyo na iatras yung metro sa size. Yung size na yan. Isentro nyo lang size na yan. Yung pinakamalit na numero. Perfect po yun ng butas na yan. Hindi kayo magkakamali guys. Kayo nang bahala kung anong taas ng yung doorknob na yan. Pero yung pinakabutas na yan, yung talagang sundan nyo lang ang numero na yun. Para hindi na tayo magpapaligaw-ligaw pa. Kasi extreme po baka hindi na ninyo maanuhan. Kasi marami doon nagkarpentero din na siyempre kulang din sa mga kalaman sa numero di ba? At least malalaman nila ganun paano. Kasi hindi sila nakaka-guess yung mga dyan na yung papel doon sa lagayan ng mga bisag yung doorknob. Meron yung papel nakukuha. Yan, sundan nyo lang yung size 6. Tawag doon 60 mm. Sundan nyo lang 6. Marka lang yan 6. Kayo na ang bahala dyan sa mga taas. Pero yung taas lang namin huwag yung kakalimutan na nasa 95 lang po sa amin. Centimeters yan. Ang butas ko dyan, yung kanina binutas ko na hulso guys, parang lang, lagari lang yun para ayoko nung hulso na pabilisan kasi pag kumagat, grabe. Pwede kayo yung kamay mo dyan. Yan guys, bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe ko guys. Marami pa akong ipapakita sa inyo guys. Ito lang muna guys kasi wala pa akong Opo guys. Meron po ako isusunod na video guys. Sana guys, panoorin nyo guys. Isa itong kitchen din guys. Pero kung natapos na guys, susunod ko na upload nito katapos. Napakaganda ito kitchen guys. Mapapansin nyo guys kasi
Naka-tiles po yan. Tapos magandang preparasyon guys. Opo, magugustuhan nyo guys kasi talagang nandun na lahat guys. Hindi kayo parang siguro magugustuhan nyo guys yung gawa ko ng guys. Kasi may mga ideya po ko dun guys na hindi bang kalaban natin anay. Yan po guys. Importante po yung guys. Maganda guys. Sana po yung mapanoorin yung susunod ko ng video guys. Ito na po yung ano natin guys. Yan, matapos na tayo guys. Napakadali lang po yan guys. Oh. Yan guys kung paano tayo magkabit ng doorknob at saka sa yung pintuan na yan. Mas maganda nga guys kay kuna ko na lang lahat pati sa pintura sa pagbabarnis. Pero hindi ko magawa-gawa kasi iba yung position ko dito. Pagka kasi iba na talagang yung arawan ko lang. Kung hindi ko ito arawan, pagkawan ko to kasama yan. Tututusin lang. Kasama yun sa ko dyan, pag content yan. Sa pagbabarnis, sa pagpipintura, kung anong kulay. Yan talaga guys. Tapos na guys. Yan. Maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking channel. Subscribe lang po kayo guys. Thanks.